Former, yan. 230 above, primary. Secondary niya is 014, 1 yan, accessories. Tapos 015. Tapos dito sa may high rail niya is 68068. Sinlakas ng sinlakas ng LX20. LX20. 68 ba yung LX20 o 70? Yan. Alas ka magkasinlakas ng LX20. Tapos sa transformer, para mas malaki pa nga transformer nito kaysa sa LX20. Tapos sa output niya, ang ginamit is Toshiba na C5200 and then A1943. Welcome to my vlog. Ayun, ang aga natin ngayon. 8:03 ng umaga. Bali 7:30 dito na nga ako sa shop eh. Ayun, for today's video, eto, ang pangalawang ko to eh. Pangalawang unit na dinala dito ni Sir from Cavite. Medyo malayo-layo pa. Nagka-Cavite pa to. Mayari nito ay yung mayari din ng turbulence na ginawa ko na turbulence na 800 watts. Yun, ito rin yung mayari. Yeah. GX-7000 integrated power amplifier. Yan o. Yun, shoutout sa mayari nito. Shoutout sa'yo, Sir, ha. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo. Eh, kahit malayo-layo, dito mo pa rin dinadala yung mga unit mo. Shoutout sa'yo. Yan, dahil bago to sa paningin ko, alam nyo naman tayo, review, repair, and then minsan nagsa-soundcheck pa ako eh. Yan, bago-bago sa paningin ko eh. Re-review muna natin ito. Para kahit papano may pang daily vlog tayo. Medyo kan yung background natin kasi dito yung araw. Panag niya nagre-reflect. Review yung content natin, siyempre, banatan na natin to. Makabanatan pa ng iba. Yan. Ito yung typical na mukha niya. Integrated siya. Mukhang power amp lang siya na katulad sa mga LX10, LX20. Naka 2 RU. Kaso nga lang, siyempre, nandito na yung tone control. May mic section siya. Yung wala lang siguro dito, yung Bluetooth lang eh. Tapos meron siyang input ng mic. Hindi ko may pa-plug in kasi natusta yung board nito eh. Kaya gusto ko sana makita kung may display to dito, sigurado. Meron. Meron siyang display dito. Ang ganda, no? Ganda ng mukha nito. Yan. Tapos madako tayo sa may laman loob niya. Ito yung sinabi ko na pumutok ko. Yan, tostado. Hindi ko alam kung overload, pero sabi ni Sir parang nagalaw yata yung mga outlet. Saka na lang natin i-explain o paliwanag yung pag ni-repair natin. Dako muna tayo sa mic niya. Transformer, yan. 230 above, primary. Secondary niya is 014, 1 yan, accessories. Tapos 015. Tapos dito sa may high rail niya is 68068. Sinlakas ng LX20. LX20. 68 ba yung LX20 o 70? Yan. Alas ka magkasinlakas ng LX20. Tapos sa transformer, para mas malaki pa nga transformer nito kaysa sa LX20. Yan. Kung wala na kasi akong LX20 rito para kung sana ma-comparison natin Sayang, wala tayong LX10. Ay, mayroon ako rito, LX10. Try ko kung may gawain ako LX10 dito Pwede natin compare. Tapos sa may capacitor, 4 na piraso na mababa lang siya pero bansot na malaki. Oh. Nahirap panapan to ng kapalit pag ganito. 100 volts na 10,000 microfarad. Mas lamang pa yung dito, yung X20. Yung X20 kasi yun 15,000 microfarad yata. Ito 10,000 lang. Sigurado naka-series ito. Pag hinati mo magiging 5,000 na lang. Yan, 4 na piraso na 100 volts na 10,000 microfarad. Yung mababa na klase na capacitor. Tapos sa output niya, ang ginamit is Toshiba na C5200 and then A1943. Yan, bali 2, 4, 6, 8 dito sa may kabilang side. Tapos dito sa may kabilang side niya is 10, 12, bali 12. Hatiin mo yung 12, bali 6. Tapos yung 6, hatiin mo sa dalawa, magiging 3 pairs.
Tag 3 pairs kada channel. Halos katumbas ka ng LX20. Yung LX20 naman is nasa 4 pairs eh. Ito 3 pairs lang labas nito. Tatlo kada channel. Yan, tagtatatlong pares. Tapos yung board niya, ito talaga yung yung kadalasan gamit ng Kevlar nitong klaseng board, oh. Yung light green. Tapos sa likod niya, ganda, angas na mukha. Wala talaga siya eh, integrated lang na datingan eh. Proseso, pero yung casing is pang Tuario talaga na power amp. Yan, ito naman yung back panel niya. Yan, tingnan nyo, taas oh. Tingnan, 1,500 watts oh, times 2. Loko-loko to ah. Ang laki naman ng rate na nilalagay nila. Marketing strategy. Ito yung input niya, RCA. Tapos output, binding post, pwede rito. Pwede naman siyang speak on. Tayo dito sa may harap niya. Dito na sa harap. Icon talaga oh, logo siya ng Kevlar. Ano ba to, Agila? Swiss Tech. Ayan, basta abangan nyo na lang. Try kong i-comparison sa sa LX10. Kasi meron akong LX10 dito eh. Ano? Wala akong LX20. Maganda sana akong LX20. Iko-kumpara sana natin kung alin yung mas sa kanila. Mas mataas na supply. Di ba? In terms sa presyo, hindi ko alam kung magkano yung presyo nito. Comment na lang kayo dyan sa may comment section. Sa mga nakabili nito or sa mga nakagamit na nito. Kung alam nila yung presyo. Ano yung feedback? Maganda ba yung feedback nito? Maganda ba gamitin? Malakas ba? Ayan, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. 8 minuto, pwede na yan. May ads na yan. Ano na lang yung kasunod na video ko tungkol dito, magre-repair. At least kahit papaano, sa mga gustong bibili ng amplifier, baka mamaya madaanan nyo itong ganitong unit. At least alam nyo yung manloob nito. Ganyan yung mukha ng laman niya, di ba? Ilan yung supply, ilang piraso yung transistor, ano yung capacitor na ginamit, di ba? Ayun, ma-promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Kasi always on the go na tayo. Abang-abang na lang. Hingi sa akin ng sticker na hindi ko nabigyan, pasensya na kayo. Basta sa susunod, may bibigyan ko kayo yan. Kasi ngayon, nagpagawa na ako ng sticker. Mayroon na tayong pang giveaway na sticker. Ayun, social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa mga Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.